Mga kababayan, napakainit ng umpisa ng pangangampanya ng mga kandidato sa darating na mid-year election sa Mayo. Ito nga, ang napansin ko lang dito, sa proclamation rally na isinagawa ng mga administrasyon candidates, nagsalita dito si Bongbong Marcos. Kanya nga lang, ang napansin ko talaga dito, yung ginawa niyang panlalait, pagmamaliit, pangungutya sa kanyang kalaban. Walang iniwan doon sa David and Goliath, doon sa history. Biblical history po yan, David and Goliath, kung saan kinukutya, nilalait-lait, minamaliit si King David. Minamaliit siya ni Goliath. Kasi higante siya, malakas siya, malaki siya, may armas siya, matipuno ang pangangatawan. Si King David maliit lang, bata. Kaya ito ang natatanaw ko sa mga pangyayari doon sa proclamation rally na pinangunahan ni Bongbong Marcos, yung kanyang mga kaalyado dyan sa Maya Centennial Arena sa Lawag City. Alam nyo ba na ang sabi niya dito, ito'y nalathala dito sa Inquirer.net, kahapon, February 11, kahapon din yata yung umpisa ng mga proclamation rally, pangangampanya ng mga politiko. Ang sabi niya dito'y, naaawa rin ako sa aming mga katunggali. Siyempre, wala namang tinutukoy na iba dito si Bongbong Marcos, kundi ang kanyang mga kalaban sa politika, yung mga kaibayo. Diba? Ang sabi niya dito, dahil nagmamakaawa para lang makakuha ng magagaling na kandidato. Yung mga kalaban daw ng mga administration na candidates, siguro sa opinion ko, baka ang tinutukoy niya dito yung line-up ng Duterte, o kaya yung line-up ng Lenny. Hindi natin alam kung alin dito ang tinutukoy niya. O maaaring lahat kasi ang sabi niya dito, naaawa rin ako sa aming mga katunggali dahil nagmamakaawa para lang makakuha ng magagaling na kandidato. Alam mo, Bongbong Marcos, yan ay salita mo lang. Pero, para bagang binaliwala mo rin, na naging malakas ka. Naging malakas ka dahil sa pumayag na makipag-tandem sa'yo noong 2022 national election, si BP Sara. Nakita mo naman kung gaano kalakas ang mga Duterte. Yung boto nga ng BP Sara, mas madami pa sa boto mo. Di ba? Yung naging boto, yung mga bumoto kay BP Sara, mas marami sa mga bumoto sa'yo. Ibig sabihin, may mga bumoto kay Sara na hindi ka binoto. Ibang partido man yan.
Yung ibang bumoto kay Vice President Sara, ibang presidente ang binoto. Hindi ikaw. Kasi ang gusto lang nila si Vice President Sara. Pero yung iba sa palagay ko karamihan din naman. Dahil nakipag-alyansa ka. Ano ho? At pumayag naman ang mga Duterte. Sa opinyon ko, nagkamali siguro sila. Sa opinyon ko lang, sa pakikipag-alyansa sa inyo. At nung nanalo ka na, at nung nailuklok ka na, sa pinakamataas na pwesto, sa pinakamakapangyarihang poder dito sa bansang Pilipinas, ito't nilalait mo ngayon ang iyong mga kalaban. Alam niyo mga kababayan, hindi ko inaasahan na ganitong mga pananalita ang magmumutawi mula sa bibig ng isang Bongbong Marcos Jr. Kasi nga, nababasa naman natin sa mga comment section noon na keso mabait daw siya. Hindi pala sagot, tahimik. Pero sa ngayon, abay, lumabas kung sino talaga ang isang Bongbong Marcos. Nilait-lait niya, minamaliit niya, umano'y kaawa-awa, umano'y kawawa, kaya naaawa siya sa kanya daw mga katunggali dahil nagmamakaawa din daw para makakuha ng magagaling na kandidato. Pero bumaba ako sa comment section. Eto, huwag niyong sabihin trolls na naman itong mga ito ha. Hindi ito mga trolls kasi mga totoong pangalan. May mga picture pa sila dito. Magbasa ka Bongbong Marcos ng comment section. Kung sino ang pinapaboran o meron bang pumabor sa mga sinabi mo? O sige, bago pumunta tayo sa comment section. Hindi mo ba alam na nasa 12,000 ang tinawanan ka lang? Pag sinabing tinawanan ka lang, Bongbong Marcos, pwedeng natatawa sila sa'yo dahil hindi sila naniniwala sa'yo. O pwedeng natatawa sila sa'yo kasi napakayabang mo. Sinabi mong kaawa-awa ang iyong mga kalaban, ang iyong mga katunggali. 12,000 tinawanan ka lang sa mga sinabi mong yan. Kakatawa-tawa ka kasi, Bongbong. Kasi, isipin mo, pinagbibintangan mong nagmamakaawa para lang makakuha ng magagaling na kandidato. Pinagbibintangan mo ang mga kalaban mo. Dapat tumingin ka muna sa sarili mo, Bongbong Marcos. Saan ka ba galing noon? Paano ka nanalo? Bakit napakaraming sumuporta sa iyo noong 2022? Sino ba ang kasama mo? Di ba? Kanino ka ba nakipag unity? Di ba? Kaya nga unity ang tawag sa inyo. Tapos ngayong nandiyan ka na, nakuha mo na yung gusto mo, na iluklok ko na sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Ngayon na may nilalait mo ang mga kalaban mo, nilalait mo ang mga katunggali mo sa politika. Sabihin mong kaawa-awa sila. Oo, kahit noon si David and Goliath, history, balik tayo. Bible history. Kaawa-awa naman kung tignan noon.
Si King David. Oh, kaya nga si Goliath, kampante. Alam niyang mananalo siya. Higante siya, malaki siya. Maangas siya. Matipuno siya. Warrior siya. Ha? Pero Bongbong Marcos, alam mo ang nangyari kay Goliath. At alam mong nanalo si King David. Alam mong nanalo yung nilait-lait, minamaliit. Ano ho? Sa palagay ko, dito sa binanggit mong ito, Bongbong Marcos, babawi sa'yo. Ano? Babawi sa'yo itong 12,000 na pinagtawanan ka lang sa sinabi mo. Punta naman tayo sa comment section. Ito, pakita ko muna sa inyo mga kababayan na ito yung 12,000 ano. Kita nyo? 12,000 pinagtawanan lang si Bongbong Marcos. Ito. Pakita ko ulit. Medyo mabilis kasi ano yung aking cellphone. Ayan po, oh. 12,000 pinagtawanan lang si Bongbong Marcos. Ito'y yung nalathala kahapon dito sa Inquirer.net. Ano ho? Kaya hindi ito fake news. Kasi Inquirer.net ang naglathala sa kanilang Facebook page. Ngayon, tapos na tayo sa mga reaction nila. Ano yung react nila dun sa post na yan ng Inquirer.net. Ay puntahan naman natin. Puntahan natin yung comment section. Ito, hindi tayo mamimili dito ha. Bongbong Marcos, hindi ako mamimili dito ha sa mga comments. Babasahin ko ito tuloy-tuloy. Pero hindi lahat, napakarami ho ito. Alam nyo ba, ang nag-comment dito ay 2,200. Ito ha, 2,200 ang nag-comment dito. Ito, umpisahan natin sa una. Anong sabi? Ito, pinagtawanan ka nito. Sabi niya, siyempre, hirap makakuha dahil kulang ang pundo. Oo nga. Kasi kayo ang nakaupo, kayo ang naririyan, kayo ang may hawak ng kumbaga, makinarya ang tawag doon. Hindi katulad sa inyo, sobra-sobra ang pundo. O yan ang sabi nung nag-comment, si Sir Jeffrey. Bilyon na naman ang kinukupit sa kaba ng bayan. Ikaw Jeff ha. Baka hanapan kanila ng ebidensya, Jeff. Pero may mga sumagot dito, pumabor sa sinabi ng isang Jeffrey. Ang sabi niya, tama kayo, sir. Never again po ang pamilya ko sa kanila. Comment section yan. Diba? Ito yung pangalawa. Normal talaga. Basta admin, kompleto talaga ang kandidato. Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Buti pa ito nag-iisip. Matik yan. Na kapag ka-admin, kompleto talaga. Saan ba ang kakapit? Saan ba kakapit ang ibang kandidato? Di ba mas pumapabor sila sa admin? Kasi baka nga iniisip nila mas maganda. Kasi ang makinarya, kaya doon sila. Kaya kompleto sila. Ito may sumagot. Sabi mo pa, ang kapal talaga. Hindi ko alam kung sino-sino mong sinasabing makapal dito. Sa bagay, sumagot siya sa comment ng Jeffrey. Alam mo na, Bongbong Marcos, kung sino ang sinabi niya dito. Ito, never again to Marcoses and all his alipores. Ayan, nagbabasa lang tayo, Bongbong Marcos. Hindi tayo namimili ng comment dito. Dahil unang-una, ayokong maging bias dito, Bongbong Marcos. Ang pinupunto ko dito, yung nilalait mo ang kalaban mo. Baka balikan ka ng mga milyong-milyong bumoto noong 2022 sa mga naging kalaban, naging kalaban mo ngayon. Tulad ng mga Duterte na naging kaalyado mo. Sa palagay ko naman yun ang sinasabi mo na hindi kompleto ang lineup. Sila yun.
Talaga namang hindi kumpleto ang line-up ng mga kalaban nyo. Pero yung sabihin mo nagmamakaawa sila, nakakaawa sila, nagmamakaawa sila para makakuha ng magaling. O eto, Jomar, eto sabi niya dito, never again. Nabudol mo kaming mga solid supporters mo. Tama. Ito solid supporters mo, Bongbong. Oh. Pero nabudol mo daw sila. May pahabol pa dito Sara for President. 2025. 2028 pa yon. May nagkamali lang ng pag-type siguro. 2025 na ilagay niya. O baka naman gusto niya maging presidente na si Sara ngayong 2025. Nagbabasa lang tayo, Bongbong Marcos ha. Ikaw kasi inuuna mo yung pagmamataas. Sasabihin mo nasa inyo yung pinakamagagaling. Tapos dinadown mo naman ang kalaban mo. Ang sabi nga, wag masyadong pakampante, Bongbong. Eto pa, Gerald. PDP laban ang the best. Eto mga kababayan, pwede niyong makita yung post na ito sa Inquirer.net. Ito'y tungkol dun sa sinabi nga ni Bongbong Marcos na nakakaawa daw ang kanyang mga kalaban. Nakakaawa daw. Anong sabi ni Alvin? Eto, may picture pa si Alvin dyan. Ang sabi niya dito, kawawang Pilipinas. Meron pa si Hussein. Anong sabi ni Hussein? Yabang, bangag. Sino ba tinutukoy nila dito? Di ba ikaw, Bongbong? Kasi ikaw yung nagsalita Ikaw din yung pinost ng Inquirer.net. Alam nga namang, sino ba? Sino ba ang pagsasabihan nila? 12,000. Tinawanan ka lang. Plus, nag-comment pa sila. Buti nga, yung nag-comment lang 2,200 lang. Sa 12,000 na pinagtawanan ka. Bongbong. Ito si Eunice. Medyo kakaiba yung comment niya dito. Ang ibang Southeast Asian countries ay abala sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Samantalang ang Pilipinas ay abala sa siraan, korupsyon, at para sa pangsariling kailangan lamang. Never again. Magpabudol pa uli sa mga Marcos. Ayan, binabasa lang natin ito. Bongbong, magbasa ka rin naman ng comment. Kung may pumapabor sa binanggit mo na yan, na kanyo ay kawawa, nagmamakaawa ang mga kalaban mo para makakuha ng magagaling na kandidato. So matotal, minamaliit mo ang katunggali mo sa politika. Eto pa, parang wala akong mabasang pabor sa iyo, Bongbong. Wala naman akong nilaktawan. Dire-diretso ito. Ito pa. Choose wisely po. Kahit hindi sikat. Basta maganda ang record, iboto natin. No to mind conditioning. Tama ito. Tayong mga Pilipino, ibig sabihin, kayo na nga ang may sabi, mga kapwa ko Pilipino, na yung iba sa inyo, kayo na nga may sabi na budol. Mag-isip tayo. Mag-isip tayo. Hindi pa porke sikat, pinapanood natin. Iba ang politics sa takilya. Iba yan. Iba ang politics sa sports. Ito pa, Cheryl Toto. Ano bang sabi niya dito? Be sure gandahan mo pa ang pambubudol. Baka pwede 10 piso na lang ang kilo ng bigas. Ayan. Ayan na naman, naalala naman nila Bongbong yung promise mong bigas. Baka naman daw pwedeng 10 na lang. Para mabudol mo pa sila. Ayun ang sabi niya dito. Nagbabasa lang tayo ng comment section, Bongbong Marcos. Walang pumabor sa'yo dito sa comment section. Tapos yung iba siguro pagbibintangan na naman ang mga nag-comment dito, trolls. Hindi ito trolls. Ito'y litanya ng mga taong, mga Pilipinong sawang-sawa na
Sa masaklap na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Tapos ngayon maririnig nila sa isang pinakamataas na namiminuno sa bansa na nilalait-lait ang kanyang katunggali. Na kesyo nakakaawa. Panlalait yun. Yung sasabihin mo na kawawa naman. Nagmamakaawa para makakuha ng magagaling na kandidato. Panlalait yun eh. Di ba? Pangmamaliit yun. Kaya nga kinakawawa mo, minamaliit mo. Inquirer.net ito. Hindi ito Facebook page lang ng isang politiko o ng partido. Ito'y isa sa mga mainstream media. Inquirer.net. Pero tignan nyo ang comment section. Itong si Rodilla, ang sabi niya, PDP candidates pag-asa ng bansang Pilipinas. Kung gustong mabasa mo ito bongbong yung comment section na ito, basahin mo. Ito yung post ng Inquirer.net. Doon sa sinabi mo na kawawa. Naaawa ka sa mga katunggali mo sa politika. Ito yun. Tignan mo yung comment. Alan, si Alan. Anong sabi ni Alan dito? No more Marcoses and allies. Grabe. Grabe ang comment section. Ito yung puso ng mga Pilipino. Hindi lang sanay sila. Bumabawi na lang sila sa comment section. Naalala ko si Gato, si Rizal, Hindi niya kayang makipaglaban sa dugo. Idinaan niya na lang sa sulat, sa komento. Ito mga taong to. Alam mo Bongbong Marcos, itong mga sinasabi nilang ito, mula sa puso yan. Yung 12,000 na nag-react, na natawa sa'yo, mula sa puso nila yun. Para sa kanila, katawa-tawa yung sinabi mo, katawa-tawa yung panlalait na ginawa mo sa katunggali mo, katawa-katawa yung sinasabi mo na kawawa, nakakaawa ang katunggali mo at nagmamakaawa daw sila para makakuha lang ng magagaling na kandidato. Ito pa, sabi ni Porfirio, talagang matatalino ang mga Pilipino. Kumbaga natuto. Hindi po ang pagkuha ng kandidato ang problema. Ang problema po ay kung mananalo ang kandidato. Diba? Kasi ipinagmalaki ni Bongbong Marcos na kompleto daw ang kanilang line-up. Diba? May matalinong nag-comment dito, hindi naman problema yung line-up kung kompleto ba daw o hindi. Ang tanong ay mananalo ba yung kandidato mo? Yun. Ito pa si Rolly. Si Rolly. Ayun. High na high ang Philippines. Ano kayang ibig sabihin dito? Ang daming nag-react dito. 21 yung nag-react sa kanyang comment. High na high si Philippines. Grabe, dinadaan na lang minsan sa pagjujoke ng ating mga kababayan yung kanilang sentimiento sa nangyayari sa bayang Pilipinas. Lalong-lalo na dito sa komentong ito ni Bongbong Marcos. Minamaliit niya, kinukutya niya ang kanyang kalaban. Ito si Abner. Ang sabi niya, huwag na tayong magpabudol sa mga Marcos. Sabay may tatlo pang yung ganito. Ito pa si Daisy. No, para sa kanilang lahat. Kaya ito sa palagay ko matitikman. Ang bawi ng taong bayan sa eleksyon. Survey, okay lang. Sige, mag-survey kayo ng mag-survey. Kayo na ang lamang sa survey. Diba? Sabi ko nga, saan kayo nag-survey? Kanino kayo nag-survey? Diba? Bakit ito? Ba't hindi nyo subukang mag-survey ng live? Yung on the spot.
Pumunta kayo sa bahay-bahay, sa mga taong naglalakad. Ito hinahamon ko yung nagsusurvey. Gumawa kayo ng on the spot survey yung yung mga tao sa kalsada. Yung araw-araw na pamumuhay ng tao, pumapasok sa trabaho. Tanungin yung mga yan. Eto, mga kababayan, ito po napakatindi ng bawi ng comment section. Alam mo, Bongbong Marcos, nananawa na ako sa kababasa. Wala akong nakita, nabasa na pumabor sa sinabi mo. Wala akong nakita dito sa comment section na pumabor sa sinasabi mo. Na kesyo, ang ika nga sabi mo, kawawa ang iyong mga katunggali. Naaawa ka sa iyong mga katunggali. Meron pang sinabi dito si Bongbong Marcos. Ang sabi niya, yung iba, pinabili lang ng suka, nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Alam mo, nasa batas, Bongbong Marcos, na kahit sino pwedeng kumandidato basta masunod yung hinihinging ang tawag doon, kung anong mga requirement. Ayun, yung mga requirement na hinihingi, masunod lang yun. Pwede naman kumandidato kahit sino. Pero dito, nagmaliit ka na naman ng ibang tao. Ang sabi mo dito, yung iba pinabili lang ng suka, nabigyan ng Certificate of Candidacy. Alam mo, Bongbong Marcos, yung sinasabi, yung minamaliit mong mga tao na yan na nabigyan ng Certificate of Candidacy, na sinasabi mo bumili lang ng suka, tandaan mo, nagkataon lang na hindi sila sikat. Nagkataon lang na hindi sila kilala. Pero, nag-iisip na ngayon ang tao. Basahin mo ang comment section sa post na ito. Walang pumapabor sa'yo. Kaya, sa opinion ko, babawi ang mga nag-iisip na Pilipino sa Mayo. Ako'y magpapayo lang sa'yo bilang isang pinakamataas sa posisyon ng bansa. Wag naman pong masyadong mayabang. Kasi ito, pagmamayabang po ito yung kinakaawaan niyo yung kalaban, pagmamayabang na ho yun. Opo. Di ho ba? Medyo hinay-hinay lang, Bongbong. Wag masyadong Yun lang naman ang sa akin. Paano tatahimik ang bansang Pilipinas kung mismong sa pinakamataas na namiminuno ng bansa magmumutawi yung mga ganyang pananalita?